And finally, fully verified na nga yung GCash account ko. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-fully verified ng isang GCash account. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mabilis na ma-fully verified ng ating GCash account. In just 5 minutes ay fully verified na ito, pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! Yes, sobrang dali at mabilis na nga po mag-fully verified ng GCash account sa ngayon. Just take note lang po na sa pag-fully verified natin ay isa lang po yung kailangan. Dapat meron kang valid ID. Kailangan po yung valid ID na ipapasa mo ay hindi po expired sa iyo mismo at dapat nasa listahan ni GCash. At kung ready ka na sa pag-fully verified ng GCash account mo, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Sa pag-fully verified, ang unang step na kailangan po natin gawin ay syempre, i-update po natin ang ating GCash application. Punta lang po tayo dito sa Google Play Store, i-type lang po natin yung GCash at i-search lang po natin. Kapag lumabas na po dito ay pindutin lang po natin yung open, ibig sabihin ay na-update na po natin yung GCash application natin. Ilagay lang natin yung MPIN at ma-open na natin ang ating GCash account. Kapag na-open na po natin ang ating GCash account, pindutin lang po natin dito yung profile na nasa baba. Kung makikita nyo po ay hindi pa nga po fully verified yung GCash account ko at nasa basic level pa nga rin po ito. At para makapag-fully verified po tayo ay pindutin lang po natin yung verify now na nasa taas. At dito may nakalagay nga po na unlock new products and features na kung saan mas maganda nga po kapag fully verified ang isang GCash account. Magagamit po kasi natin lahat ng features and benefits ng GCash account natin. At dito pindutin lang po natin yung get started na nasa baba. Ang next step, maghanda ng valid ID. Just make sure lang po na readable ang information sa ID, upload a real ID, hindi photocopy, dapat mag-match ang ID photo at selfie mo at dapat tama ang lahat ng information. At pindutin mo lang po yung list of accepted IDs para malaman mo yung mga valid ID na pwedeng ipasa. At pindutin lang natin yung next na nasa baba. At dapat selfie ready ka. Clear at hindi blurred, wear proper attire, walang suot na cap, mask o salamin, solo, walang ibang kasama. At kapag selfie ready ka na, pindutin lang po natin yung next na nasa baba. And next naman po, siguraduhin tama ang personal information. Kailangan i-double check po natin yung sasagutan natin katulad ng full name, address, birth date at nationality. At syempre, kailangan po tama ang lahat ng spelling at mag-match po ito sa valid ID natin. At scroll down lang po natin at pindutin lang po natin dito yung get fully verified. Maghintay lang po tayo saglit and after po nyan, tell us about yourself. Ang unang sasagutan po natin dito ay ang paglalagay po ng ating birthday. At dito po sa may baba ng birthday, are you a Filipino? Syempre, ang sasagot po natin dyan ay yes. After po natin masagutan at ma-double check, pindutin lang po natin yung next na nasa baba. And after po nyan ay kailangan na po nating pumili ng valid ID na isasubmit po natin kay GCash. So dito may listahan po ng accepted IDs na pwede nating isubmit katulad ng UMID, Postal ID, Passport, SSS ID, PRC ID, Pag-ibig ID, National ID at e-Fil ID. Mas mabilis po ma-fully verified ang isang GCash account kung nasa pagpipilian po dito ng valid ID yung isasubmit po ninyo. At dahil meron naman po akong driver's license ay ito po yung napili ko. Makikita ko po dito sa pagpili ng driver's license yung mismong mga tips and guides kung paano ko pipicturan yung valid ID ko, which is yung driver's license. Paalala ko lang po na dapat hindi po expired yung ID at kayo po mismo yung nasa valid ID ninyo. After po nyan ay pindutin ko lang po yung select ID. Paalala lang po, upload a real ID, not a photocopy. ID should be readable and inside the capture area para syempre ma-scan po yung mga information. So ayan, ini-scan na po yung valid ID which is yung driver's license ko at perfect. Okay na po yun. After po nyan, wear proper attire and your selfie should match your ID photo. Pupunta na po tayo sa pag-selfie. Dapat wala pong cap, mask or glasses. Ayun lang po yung reminder sa inyo. At kapag selfie ready ka na, ay pindutin mo lang po yung next na nasa baba. At ayan, mag-ready na po for selfie at kailangan lang po mag-blink ng eyes. Maglo-load lang po yan at okay na po yun. Next step, kailangan na po nating magsagot ng form na kung saan yung information na ilalagay po natin dito ay kailangan mag-match sa valid ID natin. And also, kailangan mong i-double check yung spelling at dapat kompleto po ito. At kapag okay na, pindutin lang po natin yung okay na nasa baba.
Ang kagandahan po sa ngayon ay automatic na pong nakalagay yung mga information na nasa valid ID natin. Katulad ng ID type, ID number, first name, middle name at last name. So hindi na po tayo mahihirapan sa pagsagot ng mga basic personal information. At ituloy na po natin yung pagsagot. Sa nationality which is Filipino, nasa taas na po. At dito naman po sa may civil status, pwedeng single, married, separated, or widowed. Nakadepende na po sa inyo yan. At para naman po dito sa address ay madali lang po yan dahil may pagpipilian naman po. Ipapaalala ko lang po na ang ilalagay nyo po ditong address ay dapat mag-match sa valid ID na meron po kayo. Para kapag ni-review po iyon ni GCash ay hindi na po sila mahirapan at mabilis na ma-fully verified yung GCash account nyo. Ang next na ilalagay ay yung place of birth or lugar ng kapanganakan. Para naman po dito sa ma-employment type kung kayo ay government employee, OFW, private employee, self-employed, student, or unemployed. Ang next po niyan ay kailangan sagutan yung rank and position and followed by the employer or the business. At dito ang ilalagay ko lang po ay NA dahil ang prefer ko ay wag na muna ilagay ito. Ang next naman po ay yung nature of work na kung saan kung in case na nagtatrabaho ka, anong field yung pinagtatrabahuan mo. In case lang po na student or unemployed ay okay lang po yun. Ang next naman po is yung source of fund. Saan nga ba nanggagaling yung pera mo? Pwedeng allowance, cash on hand, e-money, investment, pero dito, ang pinaka-common na pinipili ay yung cash on hand. Ang next ay yung expected monthly transactions na below 50,000, 50 to 100,000 at above 100,000. And the next question is the main purpose of opening an account. At dito ang pipiliin ko po is yung savings. At malapit na po matapos yung pagsagot po natin ng form. Meron na lang pong 2 questions. Ang una, are you a politically exposed person or PEP? Ang isasagot po natin ay no. At to establish beneficial ownership, ikaw nga ba yung actual owner of the account? Ang isasagot po natin ay yes. Then pindutin po natin yung next. After po nyan ay kailangan po nating i-double check at i-review yung mga sinagot po natin kanina. At kapag okay naman po at na-double check mo, pindutin mo lang po yung confirm na nasa baba. At dito may lalabas po na, we are verifying your account. Please expect an SMS within 24 hours on the status of your verification. And finally, fully verified na nga yung GCash account ko. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-fully verified ng isang GCash account. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-fully verified ng isang GCash account. Kung magsasubmit po tayo ng mga valid ID ay mas mabilis po kung nasa listahan ito ni GCash. Katulad po ng passport, driver's license at iba pang pwedeng ipasa na valid ID. Paalala ko lang po na yung valid ID ay dapat sa iyo po mismo at hindi po ito expired. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account natin na may kita mo dito. At syempre kung napadaan ka at bago ka lang dito sa YouTube channel ko ay welcome na welcome ka. Pwede kang mag-subscribe at pindutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!